Okay, hello Aries. So, ang basa natin ngayon is para sa iyong Marso. So, titignan natin kung sino yung nag-isip sa'yo at kung sino ang iyong maging happy ending itong outcome sa iyong Marso. At titignan din natin kung anong feeling at nararamdaman ng persons mo. Kung ano ang paparating sa'yo. Tingnan natin kung sino ang nag-iisip sa'yo at kung sino tong persons na to para kay Aries. Sino kaya ito, no, Aries? Let's see. Sino ang nag-iisip sa'yo, Aries? Sino ang nag-iisip kay Aries? Itong Marso. Oh, heartbroken. Ang persons na to, may deeply hurt at malungkot ngayon, no? Sa nangyayari sa inyong relationship. Parang he feeling lost. Medyo may grieving siya. Parang, yeah, may breakup tayong nakita dito, Aries. Siguro kaka-breakup nyo lang. Or let's say na talagang very fresh pa, no? Yan ang persons na nag-iisip sa'yo. Alas more. Gusto kang kausapin ng persons na to, no? He's very interested. Nag-aantay siya ng message mo, at text mo o call mo or email mo. Gusto niyang pag-usapan ang nangyaring breakup ninyong dalawa. He wanted to talk about that. Wow naman. Bakit kaya? Tignan natin bakit kayo nagka-break up. Sabihin natin, no? Uh, Ikaw din, nag-aantay ka rin ng text niya. Siguro kayong dalawa nag-aantayan ng text, no? O talagang separation, sadness, bitterness, missing you, pero namimiss ka pa rin niya, no? At iniisip ka niya, oh, thinking about you. So, malungkot siya sa nangyaring breakup niya. Namimiss ka. Gusto niyang pag-usapan, siguro close mo ng door mo, Aris, sa kanya. Alas mo. Namimiss ka niya. Ayan. O, inaano ka niya, ini-stalk ka niya, ha? Watching, looking sa'yo. Baka, uh, nagbabaka sakali siya na baka dumaan ka doon sa dati niyong kinakainan, sa dati niyong umaano, no, pinapasyalan, no? So, he's watching and looking towards you, ini-stalk ka niya. So, nasa nostalgic energy din siya, no? He's spying maybe sa yung social media, Aris. Tell us more, spirit guide. Tell us more. The energy can shift po, pwedeng ikaw makaramdam niyan. Kaya meron tayo ditong attraction. Very attracted to you. Gusto kanyang i-date. He wanted to hook up. No, may seduction din tayong nakikita. Maybe nga may third party energy din na involved kung bakit din na ano, no, kung bakit nawalan ka rin ng gana dito. Oh, there's a lot of competitions. Feeling nito, marami siyang ka-competition sa'yo. Kung lalaki ka man na Aris, parang feeling niya merong ibang babae. O some of you rin na babae, meron sigurong parang naninira sa'yo. Sa side niya, no? Sa space niya, nakakilala ka. Parang someone na parang sa space mo, parang somebody's not talking good to you. No? So, tingnan natin kung ano ang paparating sa'yo pagdating sa pag-ibig. So, ulitin ko to, nanak, no? Ang person sa nag-iisip sa'yo, he's heartbroken to what happened sa inyong relationship. Deeply hurt siya, malungkot. Parang he feel lost. No? Hindi niya alam ang gagawin niya. Talagang parang grieving pa siya.
no? Sa nangyari sa inyong break. So, gusto kanyang kausapin. Maybe gusto niyang i-save sanang relationship nyo. Gusto niya pang wanted to talk more. Nag-aantay siya ng message mo na ikaw ang mag-break ng silence or email, no? Especially kung babae to, nag-aantay sa'yo. Mga cross-watcher, ayan, if you wanna give one more chance or if you wanted to save this relationship, there's just waiting for you na mag-usap din kayo siguro. Talagang may nangyaring separation. So, somebody's feeling, ang persons na to is very sad. Medyo bitterness. Pero miss na miss ka niya at iniisip ka niya, no, Aris? Uh, so, he's stalking on you. Baka rin sa social media, ini-stalk ka niya. Watching over you, no? Siguro binabalikan niya yung mga pinupuntahan niyo. Nagbabaka sakali siya na baka ando dun ka o sometimes baka sa bahay mo baka babaka sakali ka na matsyempohan ka niya, no? Yeah, there's a third party siguro, one din na relationship na ano din. Meron tayong nakitang but this person is very attracted to you. And gusto niyang mag-hook up or maybe someone also is thinking about you na very attracted sa'yo. Gustong kang i-date, no? Pero ang persons na nag-iisip niyan sa'yo is may other woman, okay? So, wag mo nang pansinin yan. Okay, Aries. So, tignan natin kung anong paparating sa'yo pagdating sa pag-ibig. Ano ang paparating sa'yo this March pagdating sa iyong pag-ibig? Ano pang paparating sa Marso kay Aries pagdating sa kanyang pag-ibig? So, titingnan natin kung makakagawa din tayo ng para sa iyong karera o financial, no? Anong paparating sa pag-ibig pagdating kay what is coming pagdating sa iyong pag-ibig? Hermit, Tower. Talagang nasa tower moment ka siguro ngayon, no? The Queen of Wands. Parating sa kanyang pag-ibig. Medyo nagja-juggling ka. The Two of Pentacles. The Ace of Cups. Pero may bago kang love na darating. Bago kang love na nakita kong darating. Parang nakikita natin dito, no? Talagang may nangyaring pero itong breakup ninyo ang tower moment natin. So, mukhang magiging roller coaster ride ang iyong Marso, no, Aris? Kasi nakita natin dito, Aris, extreme ang barahang lumabas sa'yo. Mula sa pagguho ng luma hanggang sa pagdating ng bago. Dahil, tignan mo, ang pinaka-ending mo is the Ace of Cups. So, very klaro. So, ibig sabihin, kumbaga, may internal shake up ka rito, no? Especially ang Hermit at ang Tarot. Ito yung parang pinakamatinding combo sa reading na to. Kung dati yung nakakulong ka o pilit mong itinatago ang nararamdaman mo, no, dahil hermits in reverse, biglang may mangyayaring shocking realization o sudden change sa'yo dahil may tower dito. No, ang tower ito yung masabihin natin mga dapat nang linisin na hindi mo na rin kailangan, na hindi mo mahihinto ito because there's a divine interventions na dapat ka nang umalis sa kalagayan na yan. Maaring may secret din na mabubunyag o sabihin natin, isang relationship na hindi na healthy. No? Ang biglang matatapos na lang. So, don't worry, kailangan gumuho ang tower na yan. Kasi nga mahina ang pundasyon para makabuo ka ng bago, para ma-rebuild, no? So, siguro, dito temporary breakup lang din yan. Kasi ang persons wanted to still work out on you, no? Aries. So, ang yung energy, makikita mo rito being the Queen of Wands. So, kahit may gulo, dahil ang Queen of Wands ka pa rin, no? Lalabas yung pagiging confident mo pa rin. Ang pagiging sexy mo at charismatic mo, no? O ang pagiging macho mo kung lalaki ka, no? Ang pagiging lakas ng iyong sex appeal. So, imbis na magmukmuk ka sa sulok dito, nakagayang
na kagaya ng hermit mode. Andito ang tower din dahil nga pagkatapos ng tower moment, gagamitin mo ang iyong apoy para bumangon, no? Being the very confident, sexy na Queen of Wands, na fire sign, no? You will be very attractive to others this month dahil sa yung mga main character energy, no? Parang naibalik mo yung dati, itong March. So nakikita natin dito, ang challenge ng Two of Pentacles dito. Dahil maraming nangyayari, di ba, na mahihirapan kang mag-balance. Maaring pinagsasabay mo yung career din o love life mo, o kaya naman nagdadalawang isip ka sa dalawang tao, sa pagitan ng dalawang tao dito. Sabihin, you're thinking of maybe on the two potential lover or kinikilo mo sila, no? O tinitimbang mo sila. Medyo juggling ang tema rito, so ingat lang na huwag kang ma-burnout sa kakabalance, no? So, pero maganda rito, maganda ang regalo. Andito ang Ace of Cups. Ito yung light at the end of the at the end of the tunnel. Pagkatapos ng tower moments mo rito, ayan, may darating na new love. It could be a rebirth din ng renew ng inyong relationship. No? Pagkatapos ng gulo mo, may darating na bagong simula when it comes sa iyong emotion. So, isang bagong crush o sabihin natin may mag-aamin sa'yo ng nararamdaman niya o isang emotional reset din, no? Na magpaparamdam sa'yo ng punong-puno ulit ng puso mo, na pupunuin uli ang puso mo. Parang gano'n, no? Nakikita natin may kailangang i-let go din na hindi na naglilingkod sa'yo, no? The chaos dito, the tower, kailangan nang i-let go, no? Kasi hindi na nga ito nagiging worth sa'yo o hindi mo na mapapakinabangan. So, masakit pero kailangan, no? So, ang bounce back dito, mababalik ang iyong self-confidence after ng chaos na yan. No? Maraming titingala sa'yo, no? Maraming makikita ang glow mo. Hindi mo ba alam, pagiging silent, tapos makikita niya yung glow ka, blooming ka, nako, lalo kang hahabulin ng ex. No? So, nakita mo, may new beginning ka when it comes sa iyong emosyon. Isang bagong pagkakataon din yan sa pag-ibig ang bubukas ng fresh at puno ka ng kilig. So, huwag kang matakot kung may magbabago ng biglaan. Because ang tower is parang kiniklear lang niya yung space para sa Ace of Cups na deserve mo talaga. No? So, tingnan natin. Gusto kong i-klaro itong tower moments na to, no? Ten of Wands, talagang pagod din, no? Parang lalong nagiging interesting ang kwento mo, Aries, sa Marso because ang tower clarified ng ano, no? Ito yung sabihin natin, Ten of Wands. Knight of Pentacles. Knight of Cups. Oh. So, ang the tower dito yung tungkol sa ulitin ko, pagguho ng luma at ito yung tatlong card na binigay na magpapaliwanag kung bakit paano ito nangyari ang pagguho, no? So, ang dahilan ng Ten of Wands, ito yung sabihin natin, ito yung pagsabog o pagbabago, sabihin natin is overload na. Masyado mo nang pinapasa ng bigat dito, ang bigat ng relasyon o mga issue ninyo na mag-isa ka lang. So, ang mensahe ng sinasabi ng tower na with the Ten of Wands, enough is enough na, no? Hindi mo na kayang bitbitin ng lahat. So, ang pagguho ay mangyayari dahil pagod ka na i-adjust o mag-effort ng walang katulong. Kumbaga, ikaw lang din ang nag-workout, no? So, ang nag-trigger is ang Knight of Cups versus itong Knight of Pentacles. So, tingnan mo. So, ito yung trigger, no, sa relationship, sa tower. Dito papasok ang conflict phase o magkaibang estilo ng pag-ibig. So, ang Knight of Cups kasi may darating o sabihin natin may espeto ka na mabilis, madamdamin at syempre yung pasweet. Ito yung kilig at emotions na nakikita natin with the Knight of Cups. No? Ang Knight of Pentacles naman, ito naman yung kabaliktaran ng mabagal o praktikal o masyadong seryoso sa trabaho o pera.
Ito siguro dito ka nagja-juggling na thinking of two potential lover na nasa buhay mo ngayon. Tinitimbang mo rin siguro sila, pero parang tingin natin, because it's given you a hard time dito sa Ten of Wands, so siguro ile-let go mo yung dalawa. Kailangan siguro mag-banish o matapos itong sitwasyon na 'to, 'no? So ang Tower yung puwedeng magmula yung siyempre ang Tower dito yung puwedeng magmula sa pagbabanggaan ng dalawang energy. Maaaring may isang tao na puro salita o kilig lang, 'no? Pero walang stability, habang isa naman dito is Knight of Pentacles, 'no? Habang sabihin natin, yung isa naman dito very stable, pero masyadong boring o mabagal kumilos, which is the Knight of Pentacles na sinasabi. So, anong ibig sabihin nito para sa March mo? So, may breaking point dito na nakikita, bibitawan mo ang Ten of Wands. Ang isang sitwasyon na hindi balanse, no? Because yung isa nga, meron nga isang ganyan tao, no? Pabagal-bagal naman. Ito panay sweet-sweet lang, panay salita lang naman. So bibitawan mo yan parehas. Kaya maraming separation, breakup dito, no? Dalawa siguro nasa field ka na niyan. No, bibitawan mo yan, yung mga hindi, kasi parang tingin mo, it's not balance eh. Bakit hindi magsama ang Knight of Cups at ang Knight of Pentacles, no? So, kumbaga ang Tower ito mismo magsisilbing exit point mo sa pagod mo, no? Itong Tower moment. Kaya bakit guguho ang Tower moment? So, wag kang kabahan, no? Tower is good. It will make you strong. Saka magbubukas yan sa panibagong yung mong beginning dito sa Ace of Cups, no? So, andito yung kumpara natin, no? Maaring ma-realize mo na hinahanap mo isang stability ng Knight of Pentacles din. Stability rin, yung hinahanap mo yung stability na parang hindi mo nga makukuha sa sa Ace of Cups. O vice versa, no? So, ito yung sudden choice mo. Sabihin natin dahil lumabas ang dalawang knight dito, no? Itong knight, dalawang lumabas dito na napagod ka. Siguro, antayin mo na lang tong bagong darating sa'yo. Tama ba? Dahil nga lumabas ang dalawang knights eh, posibleng may dalawang magkaibang klaseng tao dito na magpapakita sa buhay mo rin after ng Tower moments. O some of you baka hindi pa nakikilala ito. O sabihin natin, ito magiging challenge mo pag natapos ang Tower moment. O sabihin natin, magpapakita sa buhay mo to at ang Tower ang pagpili mo na iiwan ang luma mong cycle para harapin ang bago. No? So, ang Tower reading mo yung hindi sumpa, hindi ito sumpa, hindi ito masama. Ito ay liberations, no? Kung mapapansin mo, liberations. Kumbaga, tinatanggal ng Tower itong mga mabigat na pasanin mo para makapili ka ng tama, no? Sa pagitan ng emotions ba o katatagan ng importante sa'yo. So, gusto ko rin i-clarify itong Ace of Cups mo, no? Let's clarify that Ace of Cups. What's that Ace of Cups? Oh, Page of Swords. So, someone is looking at you. Someone is spying on you on social media. Wow, may nag-spy sa'yo, ah. Talagang may naglo-look up sa'yo, no? Talagang may somebody stalking on you. Ace of Pentacles. Aba, panay Ace. Page of Swords. Ace of Pentacles. Wow, Queen of Cups. Mukhang may bago kang ang relasyon na darating. Ah, so, itong Ace of Cups, no? May Page of Swords ka rito, Ace of Pentacles, and the Queen of Cups dito. Ito yung realizations at yung stability na nakikita natin dito, no? Pero ito yung pagta-transitions mula sa pagiging warrior patungo sa pagiging nurturer, no? Narito yung ibig sabihin niya, no? Kumbaga, lumabas ang Page of Swords mo rito. Bago mo lubusang tanggapin din yung bagong pag-ibig na Ace of Cups din, ibang ano rin, iba pang ibig sabihin na nakikita ko rito, na nararamdaman ko, na bago mo ring lubusan tanggapin ang ano, no, ang bagong pag-ibig na Ace of Cups dito,
Kumbaga magiging maingat ka rin at mapagmatsyag. O dapat ka maging maingat at maging mapagmatsyag din dahil galing ka sa tower moments, no? Because ang Page of Swords ay ito yung nagsasabing magiging investigador ka rin, no? Magtatanong-tanong ka rin, magmamasid-masid ka rin, at tinitiyak mong hindi ka na maloko o mabibigla ulit. Ito rin siguro na binibigay din ng Ace of Cups bago ka pumasok sa isang relasyon na magiging maingat ka na rin o talagang pahihirapan mo rin din siguro ang ano, no? Magiging observer ka rin. Uh, Pag ang offer naman ng Ace of Pentacles dito na. Ang Ace of Pentacles dito, ito yung pinakamagandang balita. Kapag ang Ace of Cups dito is emotional, no? Emotional offer ay sinamahan ng tangible ng Ace of Pentacles. Ibig sabihin, ang darating sa iyo ay seryoso at pangmatagalan. Hindi lang ito puro I love you o matatamis na salita. May kasama itong commitment, no? Stability. O baka may mga kinalaman din sa pagbuo ng bahay, negosyo o isang solid na plano para sa future, no? So, ang result, isang relasyon na may substance at hindi lang hanggang sa social media post lang, no? So, makikita mo rito ang Knight of Pentacles. Ito yung hinahanap mo, maging balance, isang pangmatagalan, seryoso, sweet na, at merong stability tayong nakikita, no? So, yan, makakamit mo yan. Dahil ang Queen of Cups andito, dito rin sabihin natin yung pagtatapos ang buwan ng ano, ang buwan mo mula sa pagiging Queen of Wands dahil nga dito, makikita mo ang Queen of Wands, that is you, Aries. Very confident, very sexy, very charming, no? Very fire, no? Lahat magdadalawang tingin talaga sa'yo pag lumakad ka sa ano, because you are also very confident, no? So magtatapos, nakita natin dito, ang buwan mo rin yung mula sa pagiging Queen of Wands at magiging Queen of Cups ka rin, no? Na mapagmahal, very intuitive at emotional secure ka, no? So magiging mas malambot ang puso mo dahil nahanap mo ng safe space mo eh dahil naibaba mo na yung mga dati, the tower of moments kasi dumating sa iyo. So importante din 'yan. Parang napakagaang na ng pakiramdam mo na you could easily decide na pero magiging keen ka pa rin, no? Magiging mapag-obserba ka pa rin. So pero importante medyo malambot ng puso mo, no? Kumbaga hihinto ka na rin sa pakikipaglaban o magsisimula ka ng uling magmahal ng mas deep, mas malalim at very peaceful. So nakikita ko rito, ang Page of Swords mo, ang iyong defense mechanism at paghahanap ng katotohanan din to eh, no? So, ang Ace of Pentacles, isang solid na foundations na ibibigay sa'yo, no? O itatayo nyo. So, ang iyong inner peace dito, no, ang Queen of Cups. So, ang iyong inner peace ay ang sabihin natin, ang paglo ng isang emotional na aspect. So, ang Ace of Cups mo sa March, ito yung hindi lang isang ano, no, hindi lang isang crush. Ito yung isang opportunity na sabihin natin magkakaroon ka ng relationship na may emotional deep dito at very physical security. Dahil nga Ace of Pentacles eh, no? Pero bago mo makuha yan, kailangan mong mumunang nantalas ng isip, no? Kagaya ng sinasabi ng Page of Swords sa'yo. Para syempre, masala mo kung sino ang tunay at sino ang hindi tunay sa'yo. So ano, handa ka na bang ibaba ang iyong swords para tanggapin mo ang Pentacles at Cup na iaabot sa'yo, ha, Aries? Yan ang tanong ko sa'yo, no? Handa ka na bang ibaba ang iyong swords para tanggapin ang Pentacles at Cup na inaabot sa'yo? No? So, tignan din natin kung pag din ang advice sa'yo, no? Uh, parang nakikita ko dito, ito yung pinakamagandang final word na ano, no? Para sa March mo. Aries, pagkatapos ng gulo mo at pagod, no? Kumbaga, merong kang healing dito at hope and renewal, no? So,
Habang ang Page of Swords nandito, nagsasabi rin sa'yo na maging mapagmatsyag ka, no? At saka trust the timing, no? Kumbaga, sinasabi dito yung pagguho ng tower dito, kailangan para magkaroon ka ng space ng mas magandang plano sa na mas magandang plano ng universe para sa iyo. Kung may nawala sa iyo, hayaan mo silang umalis, no? Because may mas malaking liwanag na paparating. That is the Ace of Pentacles, stability na matagal mo nang inaantay. Saka bago ka maging Queen of Cups para sa ibang tao, maging Queen of Cups ka muna para sa sarili mo. Tandaan mo yan, no? So, gamitin mo ang March para in-nurture ang sarili mo. No? Mag-relax, mag-meditate, o gawin yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Kapag buo at mapayapa na yung loob mo, mas madali mong ma-attract ang tamang tao. So, makikita mo yung the storm dito. Baga, the storm was there to wash away the heavy burdens. So, ngayon, the sky is clear, no? Na magkakaroon sa'yo ng peace. So, tignan pa natin kung anong paparating sa tignan natin kung ang persons na to, ile-let go ka ba? Moving away, or sabi natin, gusto kong maklaro ito, itong separations na to, kung ile-let go mo ba tong persons na to, o kasi meron tayo dito na eager siyang kausapin ka, o are you going to let go, kung ano rin yung napipiling mo rito, or kung anong napipiling ng persons na to, kung ile-let go ka ba, yung higher level of commitment sa'yo. Ile-let go ka ba niya, or sabihin natin, tingnan natin kung he's moving away from you. O ikaw, no? Energy can shift, no? Tingnan natin if, letting you go. Tingnan natin. So, talagang maraming separation. Okay. Is this person's letting you go? The King of Cups, mukhang hindi. Seven of Pentacles. Parang worth investing. Three of Pentacles. Reverse. Kung he's walking away na rin, no? Tingnan natin kung he's really walking away. Kung hindi naman, yan pa natin. Walking away. Five of Wands. Reverse. Queen of Cups. So, is this person's walking away sa'yo? Parang ano naman. Hindi siya nagwo-walk away sa'yo. Some of you yung sinasilent kayo, o ikaw ang nagsasilent. Hindi siya actually nagwo-walking away sa puso niya, no? Kumbaga pinapatagal niya lang, he's stalling at nagwa-watching lang siya. Ayun, yan, Page of Swords, that's watching, looking up, stalking towards you. So, ang persons na to, kung tingin mo bakit nag-aantay ka rin siguro na siyang mag-break ng silent, parang feeling mo naka-let go na siya, o move on ka sa mga cross-watcher din, siguro ang mensaheng ito. Hindi kasi andyan dyan yung malaking pag-ibig niya sa'yo. Parang tingin niya, nag-invest din siya ng puso niya sa'yo. Dahil the Seven of Pentacles Medyo ini-stagnant niya lang, medyo ini-stalling niya, pinapatagal niya lang ng konti. Siguro nag-oobserba din siya. Siya rin maybe siguro yung sinasabing nag-observe dito, no? Sa Page of Swords. Kasi ang King of Cups at saka ang Queen of Cups dito, may dalawang Queen of Cups ka na dumating. Baka some of you, rebirth din to ng inyong relationship, no? Maaring magbalikan kayo. Baga, parehas na andyan dyan ang Queen at saka ang King of Cups. Very intense to. Sa katotohanan, no? Nagre-represent ng deep emotional bond ang
deep emotional bond ang dalawa. Na hindi pa hiwalay, no? So may mga second chance 'to, alam ko. May second chance. Siguro 'pag nagpahupa lang ng away ninyo, pero nagpapatagal lang siya, nag-oobserba siguro. Yan ang feeling ng persons mo. Parang alam niya na may emotional bond kayo na hindi pa napuputol dahil andiyan pa yung dalawa nyo. Ikaw to, ikaw siya. No? King and Queen is here. King and Queen is here. Kahit sabihin mo medyo nag-action ang parang cold sa'yo or hindi ka pa niya tin-text pero nag-aantay lang siya. Ano ba yan? Parehas kayo nagpapakiputan. Kumbaga, ah, yung nararamdaman niya pa rin sa'yo is very deep, no? Alam niya na ikaw pa rin ang match niya. So, ang feeling niya is parang nakaupo lang. Parang he is sitting on his feelings. No, na he isn't moving towards someone. Hindi siya nag-flirt or to someone, hindi siya nag-turn to someone else. Actually, emotionally locked siya, no? Ang emotion siya is very locked on you. No, nakapadlock na alam niya para sa inyo lang dalawa yan because of the king and queen dito. Pero marami kayong challenge dito, no? So, nakita niya na ikaw pa rin ang queen niya. But because nga oo, kanina pala, I'm sorry, reverse King of Cups to kanina. Lately, he doesn't know how to approach you. Hindi kanya alam kung paano kanya approach. Na hindi siya magmumukhang mahinang hari, no? So, kung makikita mo, may Seven of Pentacles dito. Ito yung card na parang someone is standing in his garden dito, no? Looking kung ano yung yung ininvest niya o kung ano yung tinanim niya. Nag-aantay lang siya na para mag-grow ito. So, kung tanong mo kung is he walking away, lumalayo na ba siya sa'yo? No. He is just waiting and seeing. He is watching your profile, maybe nag-a siya maybe sa yung friends, and maybe waiting to see if your relationship with others is, kung may ka-relationship ka na, kung meron ka na siguro inaantay niya kung kailan kayo magkakahiwalay, saka siya siguro papasok, no? Kung totoo ngang may nanliligaw na sa'yo o meron ka ng boyfriend, he's observing that, he is stalking on you, no? So, parang he's putting his time na maging silent muna to see if you will eventually crack na ikaw ang mag-message din sa kanya. So, makikita mo, ang Three of Pentacles is reverse. Parang ito yung lack of teamwork. So, makita mo itong card na to, nag-show ng breakdown, total breakdown ng communications, yung parang building together ninyo, nag-breakdown, no? So, ang katotohanan nito, he knows na he failed to build a life with you, no? Na he knows na hindi siya gaano nagput ng effort, no? So, he feels na nararamdaman niya ang gap where yung relationship used to be. Kumbaga, hindi siya gaano nag-contribute. So, hindi siya nagwo-walk away sa'yo. He's just standing and ruins kung ano yung what he feel, kung ano yung kulang na hindi niya naibigay sa inyong relationship. No, pero it can be fixed. Alam niya na ma-revealed pa, no? So, ang Five of Wands, ito yung sabihin na reverse, avoiding the conflict. So, sabihin nga natin, ito yung Five of Wands, nag-flip ng fighting stop, no? Ayaw niya na makipag-argument. But it replace na avoidance, umiiwas din siya ng confrontation siguro. So, he is hiding because nga na he wants to avoid the drama. No? At lalo na pag nakikita niya na medyo masaya ka sa mga pinopost mo, medyo he feels na rejected siya o tapos na, no? Kumbaga, he's just walking away siguro, alam niyang talo siya sa usapan, no? He's just walking away sa argument, but not sa'yo. Hindi sa'yo. Kumbaga, ayaw niya lang ng confrontations pa siguro. So, he is retreating lang sa comfort. He's just retreating. Kumbaga, he's accept loss. Siyempre, para rin maprotektahan din ang ego, no? Pero sa mata niya,
alam niya na mafi-fix pa rin ang relationship na 'to. So, he's not really walking away dito. Kumbaga physically, he's staying back emotionally. And he's just paralyzed at the moment. Kasi the Seven of Pentacles, dito nakikita mo, Seven of Pentacles, he is invested in watching you. Nag-i-invest siya by watching over you. And the King of and Queen of Cups pa, may emotional cord kayo, no? At the end. Hindi siya yung nagwo-walk away sa'yo. He's parang nag-hovering shadow lang siya, no? He's waiting for a sign na kung kailan siya iintrada sa buhay mo. Kaya nag-watch out lang siya sa mga post mo. Kikilig na, nakakakilig naman. Ayan. Sana naliwanagan ka sa iyong sitwasyon. Tingnan nga natin kung ano pang paparating sa'yo or ano pang advice. Pag ginahan ako sa'yo, Aris, ha. Tingnan nga natin sa iyong Marso. Ano pang advice paparating? Oh, engagement. Ayan, sabi sa inyo hindi pa tapos ang ano ninyo, ang relationship ninyo kasi ayan kayong dalawa, oh, Queen of Cups. Kahit medyo weak siya, reverse to kanina, no? Medyo weak siya. Engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Maganda rin talaga pag sometimes nagde-detach kayong dalawa. Kakapag-isip kayo, no? Tell us more. Maging playful ka lang. Keep continuing having that confidence, no? To recuperate romance, allow your inner youthful spirit to fun to shine. Aries. Yan. Tayo sa'yo. Ano pa pang mensahe kay Aries? Let your friends help you. Ayan, go out with your friends. Ask for and accept support from others. Especially kung ano, no, if you feel still sad. Kung nalulukot ka pa rin, no? But ask your friends na labas-labas kayo. Ayan, mag-party-party ng konti. Kung if you're still just break up lang sa persons mo. Tell us more. Very interesting. Some of you siguro talagang kakaseparate lang. So, there's not enough chemistry sa inyong dalawa. Siguro, some of you is may stop na sa tower moment. Talagang ili-let go and mag-aantay ng paparating. Because there's not enough attractions or chemistry to keep the relationship going. No? Pag let go mo rin dito. Tell us more. Ayan, talagang new love is coming your way. A new person has stirred your romantic feelings. Somebody is being attracted to you. Ito, ni-stalk ka dito. Ayan, may nakikita tayo dito na someone, parang may na-attract sa'yo. May nagkaka-crush sa'yo na gusto kang i-date. Pero nakikita ko this person had someone din, no? May third party situations din. Baka maging third party situation. So, we don't like that anymore. Pero there's a new love. Pero hindi ko naman sinasabi lahat, no? A new person has stirred your romantic feel. New love is really coming towards you. So far maganda, no? At least sana maliwanagan ka sa iyong basa dito. Nagkaroon ka ng idea, na-enlight ka sa iyong sitwasyon. No, pengi naman po ng like and hype dyan. At subscribe na rin po. Marami pong salamat sa patuloy na panonood kay Happy Angel Reading. At marami pong salamat sa support nyo kay Happy Angel Reading po. And God bless you all. I love you all, Aries. Sana po. But always remember you have your own free will. No? Ay, saglit. Karir pala. Kuha tayo ng konting karir mo. So, kung anong paparating sa'yo sa karir. Ayan, nahabol natin. Anong paparating sa karera ni Career at Finances kay Aries sa Marso? Merong offer sa'yo na hindi mo pinapansin. There's an offer sa'yo na magandang offer na to, itong Marso.
You might want to grab that. Ayan, marami tayong nakikitang full of idea na magagamit mo sa offer na to. That is the start of your stability daw. You are building a tangible life or tangible sa trabaho mo. Parang magiging matatag ang iyong karera. No? Parang some of you din, ayan, may mag-aaral, may mag-training, may mag-seminar para mapaigi ang inyong karera rito. Nakatingin ka naman sa offer dito. Nakatingin ka sa offer dito, ayan, kita nyo, nakatingin ka sa offer, so malamang na i-accept mo ang offer na to sa karera mo. Or there's a lot of offer na paparating sa'yo sa Marso, na magagamit mo yan. Or sabihin natin, marami kang new idea na magagamit mo sa iyong trabaho, full of idea ka raw, maraming biglang papasok na mga idea sa'yo, no? You are starting a tangible dito, that leads to legacy. Isang stable na job din paparating sa'yo, o maybe yung trabaho mo ngayon is very stable na you need to contribute din ang mga idea mo. Yan ang nakikita natin. Ayan, you have a plan. Nakita natin is tinitingnan mo kung anong way, kung anong plano mo rito. You are making a plan din para sa stability mo. Itong Marso. Wow, talagang ikaw na. You got your fiery energy pagdating sa trabaho. King of Wands, no? Very adventurous, very strict, magaling be born as a leader talaga. This is your card, Aries. The King of Wands, you talagang papaganahin mo rin ang pagiging King of Wands mo rito, Aries. So, everything's good. Sana wag mong ma-miss ang opportunity na you are building your legacy na. You are standing pagdating sa iyong karera, no? Kumbaga, nakikita rito mataas ang tingin nila sa'yo, or may baka ma-promote ka. Baka meron tayong nakikita na they believe in your capability sa mga idea mo, hinahangaan ka sa trabaho, no? Very nice, Aries. Ayan, thank you so much po, and pengi uli ng like and hype. Thank you and God bless you, Aries. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew